Hi guys! Welcome back to my channel! Okay, maganda po ang topic po natin ngayon, dividend stocks na pwede po nating i-consider para po sa ating retirement. Ayan po, no, na inayos po natin into 4 categories na alam po natin, no, na medyo magbibigay po sa atin ng feeling of security. Itong 4 na categories po na to, no, pinili po natin, no, na medyo mararamdaman po talaga natin na stable ang kinalalagyan po ng mga stocks po na ito, no? So umpisahan na po natin, no? Okay, so 4 categories of dividend stocks, and gusto ko lang po sabihin po sa inyo po, no, na ito pong mga ililista po natin dito, yung karamihan po sa kanila na pag-aralan na po natin before. Of course, kino-compile lang po natin para po magkaroon po tayo ng master list, no, ng ating mga pinag-aaralan. And also yung dividend yield na ipapakita ko po sa inyo ay pinroject ko po, no, kasi yung karamihan po sa kanila hindi pa po nagde-declare, lalo na sa fourth quarter hindi pa nagde-declare. So pinroject ko na, kinopya ko na lang kung ano yung third quarter, yun ang ginawa kong fourth quarter, karamihan po sa mga ito, no, para makuha ko po ano yung mga expected natin na dividend yield, no, para sa buong taon ng 2023. Pero of course, pwede po magbago pag nag-declare po yung mga companies na to, no, at iniba po nila yung values, hindi po natin sila mapipigilan. Of course, para lang po makita po natin, no, i-project po natin. So 4 categories of dividend stocks. Ang una po dito, REIT. Syempre po, REIT kasi backed by properties. Kaya sinama po natin ito, no, pag nagdi-dividend investing, maganda po, no, meron po tayong REIT. So, ang recommendation po natin, let's allocate around 30% po sa REIT, no? Maganda na po ito, 30% ilagay natin sa REIT, and then i-diversify po natin dito sa iba't ibang stocks, no, na REIT, no. So paano ko po pinili yung mga REIT po na to, no? So pumili lang po ako ng 5 na nakikita po natin na hindi po bumababa ang kanilang dividends po, no, na na-maintain po nila or tumataas. Actually may isa po dito bumaba ng konti pero naibawi naman po nila, no. So yung mga bumababa po talaga, consistently na bumababa, tinanggal na po muna natin, no. At the end of the day kasi guys, pera-pera pa rin lang po ito. Pataasan po ng dividend yield pagdating po sa REIT, para lang po sa akin, no? Okay, so pag-aralan po natin yung unang-una po, yung paborito nyo po lahat, Vista REIT Inc. Kasi paborito niya yung may-ari po nito. May-ari nito, so much so na parang iniiwasan po, parang walang may gusto mag-invest. Pero kung titingnan po natin, book value nito ay pesos per share, and ang presyo lang po nito sa market is 1.64. Para mura po. Worth it po ito na buting tingin natin in the future. Kailangan natin pag-aralan ito. Bakit ganito kalaki ang discrepancy sa book value and price ni Vista REIT, no? So, ewan ko, nagtataka po ko. Buting tingin natin ito kasi baka may makita tayong hidden value dito. Baka biglang tumaas ang rental income nito in the future, no? So, pag-aralan po natin, no? At ang kanilang dividend yield is whopping 9.57%. Ayun, wow, great! Next naman po, RCR. RCR, yan. Kilala nyo na po ito, no? Okay, RCR, magkano ang dividend yield? 8.04%. Again po, inuna ko po yung mga matataas ang dividend yield. Kasi yun nga rin po guys, no? At the end of the day, pera-pera pa rin po, no? Ang usapan po dito kasi rental income lang naman po. Para po sa akin kasi yung branding, yung brand, parang ewan ko kung talaga mataas ang value ng brand, no? Pero kayo po, no? Ayan, pero sa akin, inuna ko lang kung sino mas mataas, no? Next naman po, ang paborito po natin lahat, si C-REIT, Citicorp Energy REIT Corp, na sa ngayon po, talagang solid na solid po ito kasi wala po silang problema. Yung ibang mga REIT po, nagkakaproblema po sila sa tenant, nag-aalisan ng tenant kasi nga po, nag-work from home. Pero Citicorp po kasi, since solar ang umuupa sa kanilang mga lupa, no, sa kanilang properties, ay 100% ang occupancy, no? At mukhang hindi aalis yung mga solar plant doon. Kasi syempre, pag nailagay mo na yung solar, yun na yun. Lang natanggalin mo pa. Okay, so 7.63% ang ating projected na dividend yield, no? Alright. Next naman po, MREIT. Ayan, alam niyo na po si MREIT, no? Marami po sa inyo. Alam ko, meron po kay MREIT kasi napaka-solid din po na sponsor company po na ito, no? Very, very good po ito. 7.29%. Wow, ang taas po, no? Ayan. Last but not the least, si AREIT kasi ito po talaga consistently napapataas nila kanilang FFO per share. Consistently napapataas po talaga nila ang kanilang tawag dito, dividends, no? So, kaya lang po, no, sa listahan po nito, isa siya sa pinakamababa at 6.32%. Mukhang mataas yung iba. Mukhang may premium po kasi pag Ayala, may premium, may branding po kasi talaga, no? So, kayo na po bahala kung sinong paborito po ninyo, no?
And 30% no ang feeling ko magandang ipasok natin sa mga REIT no para sa ating portfolio no. Number 2 categories po, monopolies. Again po, maganda rin po no mag-allocate dito. Siguro kung dividend investor tayo, siguro 30% din po ilagay natin sa monopolies. Bakit monopoly? Kasi dalawa lang ang pumapatay po sa business. Debt at competition. No, maraming utang at may kalaban ka po no sa negosyo. Ayan, yan ang major. Of course may iba pang pumapatay. Pero at least pag monopoly ka, wala ka kinakatakutan na lalaban sa iyo. Monopoly ka nga no. So, talaga ang laki-laki ng advantage mo. Kaya umpisa na po natin no. Ang unang-una po si Meralco, Manila Electric Company. At may nag-comment po no, salamat po no sa kay Sir FIOD na sinabi po na by 2028 ay mag-expire na po ang franchise po nito no. Pero of course no, unless there is something highly political katulad na nangyari sa ABS-CBN, unless may something na highly political na mangyari, siyempre may expect na mare-renew po ito no ang kanilang franchise no. Kasi kung hindi, ang laking gulo ang laking gulo na ito. Okay, hindi na renew. Inaasahan po talaga natin mare-renew po ito no. And magkano ang dividend yield? 5.69% no. Next naman po, Globe Telecom. Okay. O kala ko ba Kuya John Monopoly. Monopoly din ito. Duopoly lang. Dalawa sila ni Tel. No? Ay paano si Dito? Wala pa yun. Bagito pa yun. Bagong pasok pa. Ang daming utang. Ang daming problema noon. Dito muna tayo sa duopoly kasi may sumubok na rin si Sun Cellular dati. Diba? Bumigay din naman sila eh. Ito pa rin dalawa talaga ang namamayagpag kasi ang hirap po talagang pasukin ng business po na to. No? Kasi nauna na sila noong 1990s eh. Nauna na po sila eh. No? So Globe Telecom talaga. At paangat ng paangat, palipad ng palipad po ito ang kanilang revenues and sales no. 5.55% ang dividend yield no. At of course si PLDT Tel, although hindi ganong kalakas lumaki ang business po ng Tel, pero po ang magugustuhan po ninyo dito, ito po ang OG. Ito po talaga ang OG na original na malakas magbigay ng dividend. Magkano kapit sa upuan para makita niyo kung gaano kalaki. 9.39%. Grabe po. Original po talaga to. Ito talaga nagpauso na malaki magbigay ng dividend yield. And also guys, no, ito po mga monopolies na mababanggit po natin, no. Alam po ng management nila na marami pong tao umaasa po sa dividends po nila. Alam po nila. Kaya po talaga they are trying their best no makapagbigay ng good dividends po talaga no. Kasi alam nila, alam ng management, maraming umaasa na shareholder po. Dito po nabubuhay sa dividends na pinamimigay po nila no. Alright. And last naman po si Philippine Stock Exchange. Again, monopoly po ito dahil sa liit na market po natin, wala pong space for another exchange na magtayo sa Pilipinas no. Iisa lang ang in-expect natin. So ito na po yan, si Philippine Stock Exchange, no? 6.17%. Alright. Next naman po tayo na category, ano to? Yung mga sobrang cheap, sobrang mura na stock na growing. Ano pa? Walang halos utang. Ang liit-liit ng utang na halos wala. Mura na, walang utang, growing pa. Saan ka pa? So again po, no, another 30% magandang ipasok po natin sa pangatlong category po na to. Another 30% of our money. At bibigyan ko kayo ng mga sample stocks no, na nandito na napag-aralan na rin po natin before. Unang-una po sa lahat, si Costco Capital, no? They're into really consumer, consumer service po talaga na talagang kinikater nila, no? Tayo mga masa, ano pa? Pure Gold, SNR, yung mga ganyan-ganyan po, no? Office Warehouse, ano pa? The Keepers, puro alak, Alfonso, ganyan po. So yung mga kinoconsume ng mga masa, yan ang tinitira ni Costco. And also may mga properties po ito. And baka pumasok din po sila sa REIT business. Napakagandang business po ito, no? Napaka-undervalued at kokonti po ang utang. 3.7%. Uy, Kuya John, parang maliit kasi nag-share buyback po sila. Two ways po nilang binibigay ang value sa ating mga shareholders. Isa po dividend and also share buyback. Kaya pwede na po yan 3.7%. Next naman po, Price Corporation. Grabe po ito. Kain ng market share. Kinukuha niya yung market share sa mga ibang company na nagsusupply ng LPG. Kaya grabe po ito. Nakakabilib po ito at halos walang utang din po ito. At nag-e-expand. Dire-diretso po nag-e-expand. Wala po masyadong utang. Very, very cheap. Yung apat na stock po na ito na sasabihin ko po sa inyo, ang PE ratio po nito is single digit. Single digit po sila. Tapos halos walang utang. Tapos growing pa. Kayo na po ang maggawa ng conclusion sa isip po ninyo. No? 5.15%. No? Alright.
Next naman po, Crown Asia Chemicals. Ito po, paborito ko po talaga ito. Halos wala po talagang utang. Halos 0-0 po ito. Crown Asia into PVC pipes na kahit po nag-i-struggle ang property sector na kanila po mga customer, nakakagawa ng paraan, hindi po talaga bumababa ang kanilang negosyo, na may maintain po talaga nila or nag-grow pa po sila, no? So kaya very very good at napakataas ng integrity po ng ano po na to, no? Bilib na bilib po talaga tayo sa management nito, no? Gusto po natin ang management ni Crown Asia. Ayan, no? 5.96%. At last po, Ginebra San Miguel. Grabe po. Grabe po to, parang bulldozer po ito. Ang ganda-gandang business po nito. Na kahit po tumaas na ang presyo niya sa stock market, very undervalued pa rin po para sa akin pananaw po, no? 4.54%, no? Ang kanyang dividend yield. Actually, no, few weeks ago, mataas ang dividend yield kasi mura pa si GSMI, pero ngayon tumataas na, pero still, in my opinion, undervalued pa rin po, no? Last category na po na feeling ko pwede tayong maglagay ng 10% naman ng ating pera, pwede natin consider, no? Ano yan? Multinational insurance, no? Nabanggit ko na po to last week, multinational insurance. Bakit hindi local? Kasi po local, may mga history na po talaga na marami po local na insurance company ang bumigay po talaga na talagang, kasi sa pagiging aggressive po nila, bumigay yung mga insurance po nila. Multinational po kasi, subok na po yung mga ito, lalo-lalo na po yung Sun Life, no? Kasi nga po, dumaan ng World War, na-survive po nila yung mga yan, nabayaran nila lahat ng kanilang mga ng kanilang mga kliyente, no? At ano pa, yung ganitong business kasi alam nila umaasa po ang mga tao sa pagbabayad po nila, no? Pag may mga claims, no? Marami po umaasa sa kanilang buhay, nabuhay sa kanila. Kaya po, yung business po na to, they built it in such a way na matibay po talaga na kaya mag-survive na decades or even centuries. Ganyan po talaga ang pagkakadesign nila. Hanggat maaari, yan talaga yung na-attain nila. So hindi po ito masyado nagtitake ng risk ang mga businesses po nila. Ganun po ginagawa nila ang business model nila. Kaya po ang una po natin nagustuhan si Manulife Financial Corporation. Mas mura po ito kaysa kay Sun Life, no? Pero very very good pa rin po. 5.85%. Wow, ang ganda. At historically, yung dalawang insurance company na to, every year nagtataas sila ng dividends. Every year napapataas nila ang dividends nila historically po talaga for how many years na napapataas po talaga nila, no? And si Sun Life naman po, ganon din po, magkahawig lang po ang dalawang ito. Slightly more expensive lang si Sun Life, no? 4.54%. Yun lang po yung mga stocks na nabanggit natin sa ngayon, no? In summary po, no? Mga REIT, si B-REIT, RCR, C-REIT, M-REIT, A-REIT, mamili po kayo kung sinong gusto niyo. 9.57%, 8%, 7.63%, 7.29%, 6.32%. In my opinion, pwede natin lagyan ng 30% ng ating portfolio itong REIT, no? Second category, monopolies. Again, no? Pwede natin lagyan ng 30% ng ating portfolio. MER, GLO, TEL, PSE, 569, 555, 939, and 6.17%. Wow, no? And last, third pala, another 30% pwede nating i-allocate dito, no? Yung mga cheap stocks, low debt na growing companies. Wow, no? Kaya nasasabi natin safe ito kasi nga low debt ano pa, cheap na nga siya, ano pa, growing So, medyo safe po talaga, no? Costco, PPC, Crown, GSMI, no? 3.7%, 5.15%, 5.96, 4.54. Medyo mas mababa ng konti po ito kaysa dito sa monopolies tsaka sa mga REIT, no? Pero growing po kasi ang mga companies po na to, no? And last but not the least, no? Pwede natin lagyan ng 10%, no? Ng ating portfolio kung tayo nag-dividend investing. Itong mga multinational na insurance company, Manulife at Sun Life, 5.85% at 4.54%. Pero guys, no, hindi po ito recommendation. Sinasabi ko lang po, i-shortlist niyo po ito, pag-aralan po ninyo kasi ako po ay hobbyist lang po ako. Hindi po ako professional advisor. Ako po ay isang hobbyist lang po, amateur investor lang po ako. Mag-invest po, mag-aral po muna kayo bago mag-invest, no? Salamat po lagi sa support po ninyo, sa pagla-like ninyo, pag-subscribe, pag-share na nakikita ko po, sinishare niyo yung videos ko, no? Salamat po. Salamat po. Kaya God bless lahat. God bless po sa inyong lahat. God bless. Happy investing guys. Bye-bye.